Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-14 ng Enero, ay mula kay San Marcos. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Celton Sindo, Sower. Biyanan, public enemy number 1? Close ba kayo ng biyanan mo? Sana all. Buntong hinanga siguro ng karamihan. Sa ebanghelyo, nang maratnan ng mga alagad ang biyanan ni Pedrong inaapoy ng lagnat, agad nilang inilapit ito sa Panginoong Hesukristo. Kapansin-pansin ito, malapit silang lahat sa biyanan ni Pedro. Noong 2019 sa Sower's Holy Land Pilgrimage, isang linggo bago ang aming pag-alis, aksidenteng nadapa ang aking nanay sa ginawang manhole malapit sa amin, kaya nakatungkod siya ng mga panahong iyon. Nang sumapit na kami sa Capernaum, lugar na pinangyarihan ng ebanghelyo ngayon, tahimik na ipinamanhik ng aking asawa ang panalangin na, katulad ng pagpapagaling na naganap noon sa biyanan ni Pedro, mapagaling rin nawa ni Jesus ang aking nanay sa lugar na iyon. At natupad nga ang kanyang kahilingan. Habang taimtim niyang ipinagdarasal ang aking nanay sa kanyang kalagayan, abay dagling nabitawan ng aking ina ang tungkod niyang tangan at buong pagkamanghang nagbigay puri sa may kapal sa instant healing na nakamtan. Ang kapansin-pansin rin sa ebanghelyo, matapos makamit ang dagling kagalingan ng biyanan ni Pedro, agad ring naglingkod ito sa mga disipulo. Indeed, we were saved to serve. Marahil kaya ginawaran ng dagling kagalingan ng aking nanay dahil kagaya rin ng biyanan ni Pedro, aktibo rin siya sa pagtulong sa gawain ng Panginoon magpahanggang ngayon sa edad niyang 80 taon. Purihin ang Panginoon. Gentle reminder lang, sa halip na kamuhian ng ating biyanan, maaari silang maging ating katuwang sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming katuwang sa pagsusulong ng iyong kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.